Brando, mga alagad kami ng batas at napapaligiran ka na namin, kaya sumuko ka na! Alagad ka lamang ng batas, samantalang ang batas ay nasa aking kamay! Nagkamali ka ng binangga, kaya katapusan mo na ngayon! Cardo! Anong ginagawa mo dito, Sofia? Ano man ang pinaplano mong gawin laban kay Nathan, parang awa mo na. Huwag mo nang ituloy. Anong ibig mong sabihin? Nalalaman mo ba yung sinasabi mo? Batid mo kung anong ginawa ng lalaki ito sa aking anak. Eh, dapat sa lalaki ito ay mamatay! Cardo, huwag! Plano mo pa yatang ipagtanggol ang lalaking ito na kinamumuhian mo! At ikaw, Nathan, magaling na pulis. Magdasal ka na dahil katapusan mo na! Nathan! Batas sa aking kamay! Kwento ng paghiganti na bunsod na galit at pagkamuhi nang walang sapat na dahilan sa pagkakamali ng kahapon. Batas sa aking kamay! Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Batas sa aking kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. At ngayon, mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Batas sa aking kamay! Pumasok ka. Salamat Opo po, Inang Sean. Minsan ka nang tumira dito, kaya huwag ka nang mahiya. Dito ka lang ha. Tatawagin ko lang si Ma'am Sofia. Nako, tiyak na matutuwa yun. Ma'am Sofia! Ma'am Sofia! Tuwang-tuwa si Inang Sean pagkakita sa akin. Si Ma'am Sofia kaya, ano magiging reaksyon pag nalaman ako ang magiging bodyguard niya? Ano? Men, nagsilabasan ng mga babae at ginala sila sa isang bahay. Sila na nga ang mga biktima ng human syndicate. Marami silang biktima. Maliwanag na human trafficking yon. Sandali lamang at magbibigay lamang ako ng warning. Huwag na, Kapitan. Bakit ka pa magbibigay ng warning lalaban din ang mga yan Yan naman, Kapitan. Punanan natin sila. Punanan natin sila, yun ang pinakamabuti natin. Huwag. Kailangang bigyan muna natin sila ng pagkakataong magbago ng isip. Ibaba ninyo yung mga baril! Mga pulis ito! Mga kasama! Mga pala! Men! Gumanti tayo ng putok! Ma'am Sofia! Ano't parang tuwang-tuwa ka? Naririto si Mabel Sofia. Bumalik si Mabel. Talaga?
Oo. Nasaan siya ngayon? Nasa sala siya. Mabuti naman. At naalala niyo tayong bisitahin. Teka, yun nga palang secret bodyguard. Dumating na ba? Hindi pa eh. Dahil sa katuwaan ko pinapasok ko muna si Mabel. Teka, kung gano'n ay babalik ako doon sa my gate para hintayin ko yung secret bodyguard na sinasabi mo. Naku, Mabel. Mabuti naman at naalala mo kaming bisitahin dito. Magandang hapon po, Ma'am Sophia. Magandang hapon naman. Teka, ano bang gusto mong merienda? Wag na po. Busog pa naman ako eh. Kumusta na po kayo? Okay lang naman. Ikaw, kumusta ka na? May bago ko na bang boyfriend? Nako, wala pa po, Ma'am. Ikaw naman kasi, umalis ka kaagad. Ano bang nangyari sa inyong dalawa ni Nathan? At bigla kang umalis. Kayo po ang dahilan. Naku, Mabel, kung alam mo lamang, tuwang-tuwa ako sa pagbisita mo sa amin. Kung naririto lang sana si Nathan, tiyak matutuwa yun kayo. Kaya lang, wala siya dito sa bahay Nasaan po si Nathan ngayon? Wala na rin kayong balita sa kanya? Ako din, wala din akong balita At naririto siya ulit sa awa ng Diyos at nakabalik siya sa serbisyo. Nakabalik sa serbisyo? Anong ibig niyong sabihin, Ma'am? Naku, dinamdam niyang labis ang paghihiwalay ninyong dalawa. Kaya napabayaan niya ang trabaho niya. Bakit parang nalungkot si Ma'am sa paghihiwalay namin ni Nathan? Hindi ba dapat ay magsaya siya dahil nasolo niya si Nathan? Teka, saan ka na ba nagtrabaho ngayon? Kung wala ka pang trabaho, pwede kang bumalik dito sa akin. Katunayan, naghanap ako ulit ng papalit. Doon si pinasok mong pinsan mo kasi nag-asawa na. Oo nga raw po, Mami. Nagri-ring ang cellphone ko. Sa may security agency pala. Sandali lang ha. Hello? Hello, Congresswoman. Good afternoon po. Sa Sanchez Security Agency po ito. Gusto ko lamang pong malaman kung nariyan na po yung pinadala naming bodyguard nyo. Wala namang dumarating dito Pero pinahihintay ko na siya sa yaya ko. Sige po. Kanina po kasi siya umalis dito. Kaya malamang po, nasa daan na po siya. Huwag kang mag-alala. At itatawag ko sa'yo kung naririto ng bodyguard na kinukuha ko sa'yo. Bye! Kunin ang lahat ng mga babae at lahat ng mga oras na ito ay isakay sa patrol. Huwag na naman akong ikulong. Driver lang naman ako dito sa bus. Pusasan ang mga ulupong na ito bago na ninyo sila isakay sa patrol car. Dahil nyo, Napag-utusan lang po kami, boss. Napag-utusan lang po kami. doon na lamang kayo sa presinto magpaliwanag. Driver napag-utusan kayo. Sangkot pa rin kayo sa krimeng ito. Maawa kayo Kaya sa amin. kumuha na lamang kayo ng abogado ninyo. Maawa kayo sa amin, sir. Nagugutom ang pamilya ko. Kung ikukulong niyo ako, walang magpapain sa kanila. Maawa sa inyo? Kayo? Naawa ba kayo sa mga babaeng binibiktima ninyo at sa mga kanilang pamilya? Napag-utusan lamang kami, sir. Ang galing niyong magmakaawa. Pero habang ginagawa ninyo ang krimen, ay hindi ninyo pinapakinggan ang pagmamakaawa rin ng mga binibiktima ninyo. Sakay sa patrol! At sa presinto na lamang kayo magpaliwanag.
Dako, pasensya ka na't sinagot ko lamang yung tawag sa telepono. Sino ho ba kasi ang tumawag sa inyo, ma'am? Yung security agency. Alam mo, dahil nga sa... Ma'am Sofia, bagamat natutuwa rin po ako sa pagkikita nating ito, pero ipagpaumanhin ninyo kung ang tunay na dahilan ng pagpunta ko dito ay para bisitahin kayo. Anong ibig mong sabihin? Kung ang security agency ang tumawag sa inyo kanina para tanungin kung dumating na yung bodyguard na hinihintay nyo, ang sagot ay dumating na po. Ha? Anong dumating na sinasabi mo? Alam mo ba na may darating akong bisita ngayon? Opo, ma'am. At ako po yung hinihintay ninyo. Ano? Muling ikinanta ng mga ungas na yun ang pangalang Brando. Pero hindi nila sinasabi kung sinong Brando na yun. Pero maliwanag na si Congressman Brando Sanchez na naman ang tinutukoy ng mga yun. Ano naman kaya ang masasabi nitong hepe namin? At pangalang Brando na naman ang binabanggit ng isa sa mga nahuli namin. Mabuti man naririto pa na. Nathan? Hepe, pinapatawag niyo raw po ako. Oo. Kumusta ang operasyon ninyo? Positive ba na may dinalang mga kababaihan sa lugar na yon? Opo, Hepe. Miyembro ba ng sindikato? Itinuro ba ng mga nahuli ninyo kung sino ang utak ng human trafficking na yon? Opo, Hepe. May tinuro po. Sino? At anong pangalan ng pinuno ng sindikato? Tulad ng dating sinabi ko, Hepe, si Congressman Brando Sanchez na naman po ang itinuturong utak ng sindikato. Ano? Ikaw ang ipinadala ng security agency na maging secret bodyguard? Opo, ma'am. Sigurado ka? Ikaw ang pinadala ng Sanchez Security Agency na maging secret bodyguard? Opo, ma'am. Nako, Ayaw niyo po ba? gustong-gusto ko, siyempre. Kaya lang, parang hindi ako makapaniwala. Kasi, unang-una, babae ka. Hindi ka ba natatakot? Kung malalaman lamang ni Nathan, tiyak na magagalit yun. Bakit naman po siya magagalit, ma'am? Mabel, mahal na mahal ka ni Nathan at ayaw kanyang mapahamak. Teka, ano kaya kung umalis ka na sa security agency na yan at bumalik ka na sa akin? Total, nangangailangan ako ng personal assistant ko. Ma'am, nakakumpurmiso na kasi ako. Ano na lamang sasabihin nila sa akin kung aalis ako sa trabaho ko para muling magtrabaho sa inyo? Sa bagay, hindi ka nga naman nila pinilit na mag-apply sa kanila. Kaya lang, ang iniisip ko ay baka hindi mo makakaya ang trabaho. Sa halip na ikaw ang pro-protekta, baka ikaw pa ang magagailangan ng proteksyon. Huwag po kayong mag-alala, ma'am. Dumaan po ako sa matinding pagsasanay. Nag-aral din po ako ng martial arts at ng tamang paraan ng paghawat ng iba't ibang klase ng baril para sa aking self-defense. Halimbawa lang na mapasubo ako. Sandali, kung gano'n. At pag-usapan natin ang tungkol dyan. Sa gayon, ay tatawagin ko na si Yaya Sean. Dahil kanina pa siya naghihintay ng pagdating ng secret bodyguard. Naririto ka na pala.
Kung makapagsalita ka parang sigurado ka na ng anak kong tinutukoy mong nahuli mo. Binanggit ng nahuli namin ang pangalang Brando. Maraming nagngangalang Brando. Hindi lamang ang aking anak. Hepe, huwag na po ninyong pagtakpan ng anak ninyo. Inahamon mo ba talaga ako? Ano ba talagang pakay mo at gusto mong siraan ang aking anak? Hindi ko po sinisiraan ang anak ninyo. Ang anak ninyo ang sumisira sa sarili niya. Dahil maganda na nga ang estado niya sa buhay. Pero bakit kailangang pasukan pa niya ng kabuktutan? Alagad ka lamang ng batas. Hindi ikaw ang batas. Tama po, Hepe. Alagad po kami ng batas. Samantalang ang anak ninyo na dapat gumagawa ng batas ay siya pa ang sumisira sa batas na siya mismo ang gumagawa. Wala pang nagtuturo sa anak ko na siya ang pinuno. Ang tanging pinanghahawakan mo lamang ngayong pangalang nabanggit lamang ng isang kriminal. Kaya, sino ang paniniwalaan ko? Ikaw na nagpapalapad ng papel o ang anak ko na isang kongresman? Sino nga ba ako kung ikukumpara sa congressman ninyong anak? Pero magmuni-muni kayo, Hepe. Tanungin ninyo ang sarili ninyo kung tama ba ang ginagawa ng inyong anak. At tama nga ba na pagtakpan ninyo ang krimeng ginagawa ng anak ninyo? Tama ho ba, Hepe? Makakaalis ka na. Makakaalis ka na! Oo, nandito pa ako sa bahay ni na Congresswoman Montelebano. Mag-usap pa lang sana. Depende kung gabi na masyado. Hindi na ako dadaan dyan. Kundi, uuwi na lamang ako. Okay, bye. Si Althea po yung kausap ko, ang manager ng security agency. Sigurado ka nga ba sa papasukan mong trabaho? Kung ako lamang ang tatanungin niyo, ma'am, ay gustong-gusto ko po dahil kilala ko na kayo. Dati niyo na akong personal assistant, kaya wala pong problema. Wala ring problema sa akin. Ito nga't pinagpapili na kita kung bawalik ka bilang personal assistant ko. Ma'am, kung wala lamang po sana ako sa security agency, hindi na ako magdadalawang isip na muling balikan ang trabaho ko sa inyo. Kaso, nakakompormiso na po ako sa bago kong trabaho. Naiintindihan kita. Pero, ipagtatapat ko sa'yo. Ewan ko lang kung papayag ka. Papayag? Saan po, ma'am? Tungkol pa rin sa trabaho mo. At umaasa ako na papayag ka. Kung parte po ng trabaho ko, hindi po ako makakatanggi, ma'am. Papa! Oh, anak. Kumusta ka na? Asan ka ba ngayon? Naririto po ako sa bahay ngayon, pa. May gusto sana akong hilingin sa inyo, eh. Ano yun, iho? Narito po ako ngayon sa bahay. Dito ko na lamang po kayo hihintayin at sasabihin ko sa inyo ng personal. Okay. Mabuti kung gano'n dahil gusto kitang makausap. Tamang-tama ho, Papa. Gusto ko rin ko kayong makausap ngayon. Bueno, hintayin mo ko dyan sa bahay at mag-uusap tayo mamayang gabi.
Ngayon at tapos na tayong kumain. Ano nga pala yung sinasabi mong gusto mong sabihin sa akin, iho? Papa, may ginawa na namang katarandaduhan ang isa mong pulis. Sinong pulis na tinutukoy mo? At anong ginawa sa'yo? Ikinulang ko ng walang sapat na dahilan, Papa. Mabuti na lang. At nakapiyansa ako. Kaya nakalabas ako. Ay para magkaganti ako sa pipitsuging pulis na yun, Papa. Gusto ko na siyang iligpit sa pamamagitan mo, Papa. Brando! Susundin kaya ni Cardo ang kahilingan ng kanyang anak na si Brando. Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Batas sa Aking Kamay! Mga nagbibigay buhay, sina Amid Diaz, Mayra Abrihal Narnola, Eva Alcoreza, June Cabato, Robert D. Guzman, Oscar Ora. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni June Cabato. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Batas sa Aking Kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.